أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Ashraf S. Gumaga from Vice 3C. I'm going to discuss the knowledge of God. As long as this difference in the perceptive faculty of observers exists, disputes must necessarily go on. It is as if some blind men, hearing that an elephant had come to their town, should go and examine it. The only knowledge of it which they can obtain comes through the sense of touch. So one handles the animal's leg, another his tusk, another is or a quilt, each taking a part for the wool. So the physicist and astronomer confound the laws they perceive with the lawgiver. A similar mistake is attributed to Abraham in the Quran, where it is related that he turned successively to stars, moon, and the sun as the objects of his worship. Till grown aware of him who made all this, he exclaimed, I love not them that sit. Therefore, hanggat ang pagkakaibang ito sa perceptive faculty ng mga nagmamasid ay umiiral, ang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat na magpatuloy. Para bang ilang bulag na mga lalaki na nakarinig na may isang elepante na dumating sa kanilang bayan, ay dapat pumunta at suriin ito. Ang tanging kaalaman tungkol dito na maaari nilang makuha ay sa pamamagitan ng pakiramdam ng pagpindot. Kaya ang isa ay humahawak sa binti ng hayop, isa pa ang kanyang tos, isa pa ang kanyang tainga. At ayon sa kanila, ilang mga perception, ipahayag ito bilang isang haligi, isang makapal na poste o isang kubrekama. Bawat isa ay may bahagi para sa kabuuan. Kaya at ang physicist at astronomer ay nililito ang mga batas sa kanilang nakikita sa tagapagbigay ng batas. Ang isang katulad ng pagkakamali ay iniuugnay kay Abraham sa Quran, kung saan ito ay nauugnay na siya ay sunod-sunod na bumaling sa mga bituin, buwan at araw bilang mga bagay ng kanyang pagsamba, hanggang sa magkaroon ng kamalayan sa kanya na gumawa ng lahat ng ito. Siya ay bumulalas na ang kanyang sinabi ay hindi ko mahal ang mga itinakda. Mayroon tayong karaniwang halimbawa nito na tumutukoy sa mga pangalawang sanhi kung ano ang dapat na i-refer sa unang dahilan sa kaso ng tinatawag na karamdaman. Halimbawa, kung ang isang tao ay huminto sa pagkuha ng kanyang interes sa makamundong mga bagay, nag-iisip ng hindi pagkagusto sa mga karaniwang kasiyahan at tila nalubog sa depresyon, sasabihin ng doktor, ito ay isang kaso ng mapanglaw at nangangailangan ng isang reseta. Sasabihin ng physicist, ito ay isang pagkatuyo ng utak na dulot ng mainit na panahon at hindi mapapawi hanggang ang hangin ay maging basang-basa. Patungkol ito sa mga astrologer sa ilang particular na pagkakaugnay o pagsalungat ng mga planeta. Hanggang dito, naaabot ang kanilang karunungan. Sinabi sa Quran, hindi sumagi sa isip nila na ang totoong nangyari ay ito, na ang makapangyarihan sa lahat ay may malasakit sa kapakanan ng taong iyon. At sa makatuwid ay inutusan ang kanyang mga lingkod, ang mga planeta o ang mga elemento na gumawa ng ganoong kalagayan sa kanya upang siya ay magkaroon ng tumalikod sa mundo patungo sa kanyang may likha. Ang kaalaman sa katotohanan ito ay isang makintab na perlas mula sa karagatan na ang inspirasyon ng kaalaman, kung saan ang lahat ng ibang panganyo ng kaalaman ay parang mga isla sa dagat. Hanggang dito na lamang po. Shukran wassalam.